Naman? Kainis? Okay. Okay. Ako mabilis lang, no? Kasi mag-a-update lang ako dun sa sinabi ko dati tungkol sa nangyayari sa ombudsman case laban kay Secretary Boying Remulla at yung iba pang kasangkot dun sa pag-aresto at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Ngayon, nais ko munang klaruhin na malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming pagkakaisa ng pamilyang Remulla. Kaya lang, hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nag-file ako ng motion for recon of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa Secretary at sa iba pa. 7 sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman, maaring magsampa ng motion para sa rekonsiderasyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Klaro naman at ipapakita ko sa inyo na walang 5 araw na binigay sa akin. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon, umaga, hapon. Malinaw na naisampa ko sa tamang oras. Sa makatwid, may nakabinbin pa rin kaso si Secretary Boying sa ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino man maglalabas ng ganoong clearance ay kasabwat sa pandiling lang ng tao. Inihain ko rin, part 2 na to, ang aking motion, urgent motion to inhibit laban kay OIC Ombudsman Vargas at sa mga miyembro ng panel of investigators. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman na sa pamamagitan ng pag-urang ni OIC Vargas kasama ng buong panel of investigators. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Nais ko rin banggitin ang narito din, eto naman, yung final ni Mayor, Vice Mayor Baste Duterte sa OIC Mindanao na siyang natanggap na at narehistro na sa Ombudsman Manila. Nagpapasalamat ako at may isa pang kaso. Matagal ko nang hinihintay. Buti, ginalaw na kaagad. Akala ko mag-isa ako tumatagay. Kay OIC OMB Vargas, OIC na rin ang taumbayan ang nangyayari. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Kaliwa-liwanag na. At iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila malabag ang iba't ibang batas at due process. Huli, nais ko rin banggitin na inanyayahan ako ng majority at tulad ni Senator Marcoleta, bigla akong sinabihan na kung last week ako yung chairman ng Foreign Relations, this week, iba na yata ang utos. Kapag hindi ako maging majority, hindi pwedeng maging chairman ng Foreign Relations. Hindi naman ako kapito ko sa position, okay lang yun. That's it. Hello. So, ang decision nyo is to remain with the minority, even if that means you're gonna lose yung Foreign Relations Committee. Oo, Tama yeah. po? Oo. So Ganyan talaga eh. What committees po yung stay with you po? Parang wala. So far wala eh. Wala pang binibigay sa amin. Okay lang. 0 committee po kayo, ma'am? Wala. Wala. 0 as in na wala na po kayong chini-chair now na committee? Wala. Ang dami, 5 nga eh. Naglabis-labis nga yung trabaho ko last session. Tapos nangangampanya pa ako. Hirap na hirap nga ako noon eh.
yung foreign relations, kung maalala niyo, yung social welfare and development, pagkatapos akin din yung co-ops, akin din yung housing, akin din yung electoral reform na medyo mahirap at technical. So 5 yon, tapos vice chair pa ako ng finance. 5 plus 1/2, parang ganun. Pero may nalis pa lang sa inyo, Blue Ribbon at saka foreign relations. Sorry? Yung labor lang at saka yung foreign relations. Tapos, ang nitong session na to, ang sinabi sa akin, foreign relations, labor, at co-op. Ngayon, ang sabi sa akin, wala na yung co-op, wala na rin yung labor, at ang sabi sa akin, baka yung overseas migrant workers, baka yung foreign relations, pero sumali muna ako sa majority. Okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Sanay ako sa minority. Sanay ako sa oposisyon. You're not open to join the majority. Parang nakakahiya naman, babae kang tao. Pag sinabi ng jowa mo, ayaw ko na sa'yo, magpupumilit ka pa. So, how do you see it na wala po kayong i-chair na committee? Hindi ho ba parang nakukulangan kayo sa inyong gagawin? Ngayon, at least under this Congress? Okay na rin yun. Mag-e-eksena lang tayo ng kung ano-ano dyan sa plenaryo. Sanay naman ako tagal-tagal namin sa Congress, lagi akong oposisyon. So anyway, sana mabigyan din ng konti itong issue sa ombudsman. Ito talaga ang huling hantungan ng hustisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga government officials. Wala nang tatakbo ang iba kundi yung ombudsman. Pag talagang binastos na at talagang ginawa ng politika ang ombudsman, wala na talaga tayong uuwian. Apakalungkot naman ito. At sinabi na nga, OIC lang. OIC na nga talaga your true colors. So, ma'am, sabi niyo nga, parang hindi niyo tatantanan, mag-aasaran kayo hanggang katapusan. So, sabi niyo, aakit kayo hanggang Korte Suprema, just in case? Malamang. Kasi wala na akong tatakbuhan dahil kung yung ombudsman, talagang na-corrupt na rin, na flood control na rin, ay wala tayong pupuntahan kundi yung Supreme Court. Pero with the dahil po nabuo na yung Independent Commission for Infrastructure, parang there is a necessity yata na magkaroon ng bagong ombudsman dahil makikipagtulungan ba yung ombudsman? I think may panel din ang ombudsman. Di ba nagtatag yung previous Deputy OIC Castillo. Nagbuo rin yata sila ng task force hinggil sa flood control investigation. Pero tuloy-tuloy pa rin, di ba? Inanunsyo naman ni Senator Ping Lacson at pati ng congressman na tuloy-tuloy pa rin ang flood control investigation sa dalawang level ng Kongreso. So, walang necessity na may ma-appoint na agad na ombudsman, ma'am? Well, parating maganda kung walang puwang. Pero kung pipilitin naman at pipilitin, sa totoo lang, meron naman. Kasi may regular rules. Pero ang balita, yung Deputy OIC na babae, yung si Castillo, hindi daw cooperative. Kaya biglang nailagay itong OIC Vargas. Nalulungkot ako kasi talagang umaasa tayo sa ombudsman, lalong-lalo na sa mga panahong ito na umiiral lahat ng report tungkol sa corruption. Do you think good choice yung i-appoint ni Presidente na chairman ng ICI, si dating Justice Reyes? Siyempre, umaasa tayo ng todo na kahit papano may lalabas. Naniniwala ka ba? Ang lapsa ng sagot ko, no? Sorry. Walang kabuhay-buhay. Ma'am, the President said that the Speaker will not be spared from the investigation of the ICI. Naniniwala ka ba dyan? Kahit pinsan ko, kahit kapatid ko, abangan na lang natin, hindi ko sure. Ma'am, sorry, related lang po. Ma'am, you reposted a post from the election period. Yung pong sinabi nyo, hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong
Romualdez at Araneta. May we know why you reposted the video yesterday? Wala, pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi to. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming linalabas na polisiya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama. Kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, talagang masasabon kami ng bonggang-bongga. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Last na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga flood control? Wala. Hindi na kami nagkikita. Hindi ako kumbidado sa Ilocos. Noong September 11. Okay lang kasi gusto ko naman pumunta sa talagang festehado. Yung tatay ko naman na may birthday, di puntahan sa puntod. At saka kasama ko masaya. Masaya kasi lahat ng matatanda, nandun yung one and only Prime Minister of the Republic of the Philippines, si Cesar Birata, sina Jimmy Laya, sina Jerry Sikat ng dating NEDA na makapangyarihan at malaki. Lahat yun. Tapos yung mga dati niyang general, sumaludo pa nga, nakakatuwa nga ang tatanda na nila. So, masaya naman kami. Enjoy nga At saka maraming kinain ng mga Ilocano food. Ma'am, over the weekend lang, umugong yung posibilidad daw na magkaroon daw ulit ng coup. And being part of the minority, sinasabing Senator Alan daw yung papalit. May ganyan bang usapan? Ang narinig ko yung interview, di ba interview ni na Senator Soto yun at saka si Senator Ping, di naman ang galing sa amin Di ba? What about, ma'am? Hindi yung sinasabing fake news. What are you asking? Di ba yung sinasabi mong fake news na magkakaroon ng kudeta ng kudeta? Parang ganun. Pero nagkaroon po ba ng pag-uusap sa minorya na magpapalit po muli ng liderato? Hindi. Walang pinag-uusapan na ganun. Ang pinag-uusapan lang namin is staying alive. Ayan, yung mga reference po namin, puro dekada 1990. Ano ba yun? Kay Billy Ray Cyrus, Achy Breaky. Di ba Miley na ngayon? Sorry Nag-react lang si Senator Ping, ma'am, dun sa lumabas sa isang Davao-based, ano ba yan? Ano? Oo, parang may isang TV, ano ba yun? Sino daw nagsabi? Hindi ko alam Lumabas, ma'am, dun sa isang nakabase sa Davao na Ano raw sinabi? Digital News Network. Ano Na daw? sinabing, yun nga, magkakaroon ng another changes sa Senate leadership. Counter ko daw po. Ay, yung counter coup. Nakakuha na daw na number. Kung merong ganon, yung unang coup na naging minority na nga kami, hindi ko alam. Ito, kung magkukuna ulit, hindi ko na naman alam. Ang babaeng clueless ang title ko. Po. So far po, satisfied pa po tayo sa liderato ni SP Soto or may talks na po tayo na baka anytime soon may dissatisfaction na kailangang i-address from the minority? Wala naman. 1 linggo pa lang Nayayanig pa nga kami Hanggang ngayon, parang nagulat kami. Talagang nagulanta kami. I had no idea. Pero tama yung sinasabi ni Senator Ping, wag minosen yung minority dahil 9 kayo against 15, so madaling makakuha ng numero para magkudeta. Kanya-kanyang level ng kapraningan. Pero you agree with that, ma'am, na hindi kayo dapat maliitin. At least the numbers that you have, you've 9. Well, it's the largest minority in the recent history of the Senate, I'm told. Pero hindi ba masisira yung image ng Senate as institution kung magpapalit-palit, ganun kadalas magpalit ng Senate leadership? Parang masaya. Instead of mag-focus. Ha? Ay, oo. Hindi, siya shuffle lang naman. Sir, ma'am, how do you feel there was a member ng minority ang inakusahan na involved allegedly sa anomalous flood control? Well, I've maintained the same position ever since. Dapat imbestigahan lahat. Kasama, kasangga, nabanggit ko nga si Secretary Remulla, matalik na kaibigan at matagal na kaalyado ng aking pamilya mula pa nung panahon ng mga ama namin. Pero kung mali na talaga, itama ang mali at talagang kinakailangan ipaglaban ng tama. Okay. Ayun, wala lang.
Wala na kaming trabaho, magpe-presko na lang kami araw-araw. Daldal na lang kami ng daldal dito sa inyo.